Alright, once again, magandang gabi po para sa ating lahat. Sa sulok man tayo ng mundo at haroroon. Good evening po sa inyo lahat. Ito po ang ating Financial Literacy Webinar every Sunday and Wednesday, 8 p.m. And ako po ang inyong makakasama tonight. My name is Winifred Pungan Asuncion Jr. And para sa lahat po ng ating mga guests, no, welcome to IMG. IMG stands for International Marketing Group, na kung saan ang IMG ay nag-o-offer about total financial solution. And para sa lahat po ng mga guests natin, ayan, pwede po kayong makapag-claim ng libreng 20,000 pesos personal accident insurance after po ng ating webinar. And bago po tayo mag-start, let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All together, today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. So once again, isang magandang gabi po para sa ating lahat, and welcome to International Marketing Group, na kung saan ang IMG nag-offer about total financial solution at ang ating mission na ginagawa po sa IMG ay maturuan at matulungan ang 30 million Filipino families by 2030. Yan po yung ginagawa natin na financial literacy campaign all around the world. And as of the moment, we have 19, more than 19 million ang natutulungan na po ng IMG all around the world. Okay, so congratulations po sa ating lahat. Ganun din po sa lahat po ng mga nandito right now. Congratulations po. Okay, and ito yung ating binibigay na membership orientation, IMG, where innovation meets inspiration. Alam naman natin sa ating buhay, napakaraming challenges, no, na pwede nating maranasan. And apat dito ay posible, no, na pwede nating maranasan kung hindi po natin to matututunan. Okay, so number one, ito yung tinatawag natin na uncertain labor market. Now, which is mapapansin po natin ngayon, very high-tech na po yung nangyayari, na instead na tao yung gumagawa, machine na, no, yung gumagawa. Mapapansin natin kahit saan ka pumunta ka ng bangko, pumunta ka ng mga fast food, pumunta ka ng mga mall, no? Instead na tao yung ibang gumagawa doon, no, mga machine na po. What if, no, if dumating yung panahon na ikaw yung biglang mapalitan ng machine na to? What if na bigla kang mawalan ng trabaho? Okay? Yan po yung isang napakalaking hamon, no? What if bigla kang nawalan ng trabaho? Okay? So, meron ka bang sapat na savings? Meron ka bang sapat na investment or emergency fund para makapagpatuloy na makapag-survive? Ganun din po ang iyong family. So, isang napakalaking hamon po yan, no? Then, pangalawa, yung tinatawag natin na low savings and high debt. Napakalaki ng impact nito, lalo na pagtanda natin, no? Kung wala kang ipon, na yan po yung napakasakit, na trabaho ka ng trabaho. Sino dito yung napakasipag? Okay, napakasipag magtrabaho. Pero ang pinakamasaklap, ang pinakamasakit, yung trabaho ka ng trabaho, wala ka nang ipon, okay? Wala ka nang ipon, baon ka pa sa utang. Paano na pagtanda mo, no? Kung hindi mo mapapaghandaan yung pagtanda mo, kawawa po tayo. Buti sana kung sarili mo lang yung kawawa pagtanda mo, okay? Kundi pati yung mag-aalaga sa'yo. Ba? Then, pangatlong challenge natin, high cost of education, no? Marami yung mga napapakinggan natin na sinasabi, anak, huwag ka munang mag-aral. Kaya wala ng pera si mama at si papa, magtrabaho ka muna, tama na yung nakatapos ka ng high school, no? Bakit? Dahil hindi po napaghandaan yung college fund ng kanilang mga anak. Now, it is habang bata pa lang, dapat pinagkahandaan na yung magiging college fund ng ating anak, para at least kahit papano pagdating ng kolehiyo ng iyong anak, okay,
kahit anong kurso may bibigay natin. Pero pag hindi na paghandaan, napakalaking hamon po yan. Number 4, increasing cost of living. Ito, napakalaking challenge, no? Which is nararanasan ng karamihan yung pagtaas ng mga bilihin. Sino dito yung nakakaranas, no, na mapapansin mo dati yung 1,000 mo ang dami naman nang nabibili, no? Pero ngayon dahil tumataas ng tumataas ang mga bilihin, okay, yung sweldo mo hindi sumasabay, so mapapansin mo bumababa purchasing power, no, ng income mo. And that is why isa sa mga reason na bakit hindi ka nakakapag-ipon dahil kulang pa. 'Di ba? Kulang pa yung kinikita mo, walang naiiwan. Pag nagkaroon ng emergency, kailangan mangutang. Okay? Walang ibang option kundi mangutang na lamang. Okay? Yan yung isang reason, no? Now, which is, dito sa IMG, binibigyan ng solusyon yan. Paano mo magagawa na kahit maliit yung income mo, it doesn't matter, malaki o maliit yung income mo, mataas man ang bilihin or hindi, no? Meron pong solusyon. Meron pong solusyon na binibigay sa IMG. And you know what, no? Even in the US, no, marami yung mga nagre-retire na walang retirement fund. Lalo na dito sa Pilipinas, no, napakaraming mga tumatanda, no, napakaraming mga nagre-retiro na walang retirement fund. Okay, that is why na pag retired, kailangan pa rin magtrabaho kasi kailangan mo pa rin makapag-survive, no? Mahirap yung sinasabi nga ng karamihan na mahirap umasa sa ating mga anak pagtanda natin. Mahirap maging pabigat sa ating mga anak pagtanda natin. So anong kailangan natin gawin? Okay? Control your future. Okay? Wala yan sa employer mo, wala yan sa government natin. The future is in your hands. Nasa ating mga kamay. Okay? Yung kinabukasan natin sa atin nakasalalay. If you know how to make money, okay, meron kang trabaho, then aralin mo how to save money, paano mag-ipon. Very basic, di ba? Yung salitang savings, tayo nga mismo. Trabaho tayo ng trabaho, walang ipon. Di ba? Then, once na natutunan mo paano ka mag-ipon, accumulate money, ibig sabihin, palaguin mo yung iniipon mo. And aralin mo how to protect your money para hindi mo sasabihin na kakasahod ko lang, wala na naman natira. 'Di ba? Ilang taon na akong nagtatrabaho, parang walang nangyayari. 'Di ba? So sino nakakaranas sa inyo yan na parang laging walang pera, 'di ba? May trabaho ka naman, may income ka naman, pero bakit ang challenge is laging walang pera, baon pa sa utang. So anong kailangan gawin? Be your own manager. Kailangan aralin natin, understand how money works para hindi lang ikaw yung trabaho ng trabaho. Kasi kung ikaw lang yung trabaho ng trabaho, time will come, tatanda ka, manghihina ka, mawawalan ka ng trabaho. Tama? That is reality. Kaya kailangan aralin natin, understand how money works, and make money work for us. Para pagtanda natin, pera mo na yung nagtatrabaho para sa'yo. Hindi mo na kailangan magtrabaho dahil matanda ka na, retired ka na. Di ba? So, anong kailangan gawin? Ito dapat, kailangan makapag-build tayo ng tinatawag na solid or strong financial foundation. Sa paanong paraan? Makikita nyo dyan sa ating libro, yung tinuturo, no? Paano ka magbibuild ng strong, solid financial foundation. Number 1, okay, dapat meron kang sariling healthcare. Ano nakalagay dyan? Make money, save money, accumulate money, protect your money. So, paano paraan? Dapat meron kang healthcare. Para anytime, lalo na kung ikaw ang breadwinner, ikaw ang kumikita, dapat meron kang sariling healthcare. Para pag ikaw yung magkasakit, no, meron kang healthcare na magagamit. Hindi mo kailangan umasa sa tulong ng iba. Hindi mo kailangan mangutang or humingi ng ayuda. Pag nagkasakit ka, paano yung umaasa sa'yo ng mga anak mo, na pamilya mo, kung ikaw mismo yung nagkasakit? So, napakahalaga na dapat meron tayong sariling healthcare. Okay? Napakamahal magkasakit. What if, di ba? Na hindi natin nakayanan yung pagkakasakit. So, dapat meron tayong life insurance. Okay? Para anytime, kunin man tayo ni Lord, hindi kawawa yung pamilyang may iwan. Ang healthcare, protection mo yan para sa sarili mo. Ang insurance, protection mo yan para sa pamilya mo. Okay? So, yan yung ibig sabihin. So, dapat meron tayong protection. Okay? Then, manage natin ang utang. Okay? Pataasin mo yung kinikita mo, bawasan mo yung liability mo. So, anong kailangan gawin? Mag-build ka
ng emergency funds times 6 ng iyong monthly income. Magkano monthly income mo? Multiply mo ng 6 months. Okay, yan dapat yung laman ng savings account mo na hindi mo nagagalaw para in case of any emergencies, hindi mo kailangan mangutang ulit. Okay? Then, pag meron tayong emergency fund, makakapag-build ka ng iyong solid na investment. Invest with a purpose. Okay, mag-invest ka na para sa retirement mo, mag-invest ka na para sa healthcare mo, mag-invest ka na para sa educational fund ng anak mo, mag-invest ka with a purpose. Ito dapat yung kailangan natin ma-build. Now, question, okay, ano na yung meron ka right now? May healthcare ka na ba? May insurance ka na ba? Wala na bang utang? May emergency fund na ba? May investment na ba? So kung wala pa, then this is the best time para makapag-start ka na. Huwag mong hintayin na dumating ang panahon na sasabihin mo na lang, sana noon pa nagsimula na ako. Okay? Then, anong kailangan gawin? Okay, eto na. Dito na pumapasok ang transformative era. Okay, the rise of empowered consumers from DIY. So, IMG, tinuturo din DIY, DIY. Pag natuto ka, ikaw na yung gagawa ng iyong savings, ikaw na yung magtatap up sa investment mo. Di ba, mas masaya yun na ang ginagawa mo ay nagtatap up sa investment mo, hindi kayo nagsha-shopping, gumagastos online, di ba? Kaya at least dito marunong na tayo. And when it comes sa IMG, nakakapag-save tayo. Just like pagdating po sa mga mall, 'di ba? Kailangan mo mag-member para at least maka-discount ka, may points ka. Okay? Then same when it comes sa IMG na ang ginagawa ay tumutulong sa maraming mga Pilipino nasa Pilipinas man or nasa ibang bansa no na gustong tulungan ang kanilang sarili. Tungkol saan? Number one, kayong maaral natin when it comes to personal finance natin. Walang nagturo sa atin nung elementary tayo, nung high school. Walang nagturo about financial education. Meron po ba? Then ano pa? Ano pang meron sa IMG? Meron kang access no sa ating different financial services. Meron tayong unlimited training and support, no? Makapag-ipon ka, kay magkaroon ka ng other source of income. Yan po yung meron sa IMG. And sa IMG, you can learn and earn in the financial industry. Yan po yung advantage, no? Natuto ka na, kaya pwede ka pang kumita, nagkaroon ka savings, ang daming opportunities when it comes pagdating po sa IMG. And how many words? No? How many words? Ito yung hindi alam ng karamihan. Although alam na napapakinggan natin na pwedeng magtrabaho ang pera. Pero mostly, ang ginagawa ng karamihan, tayo yung nagtratrabaho para kumita ng pera. At yung kinikita natin na pera, ginagastos lang natin. Okay, walang naiiwan. So, hindi natin nagagawa na pagtrabahuin yung pera na kinikita natin. Kaya, yung ginagawa ng iba, hanggat kaya, magtratrabaho. Tama? Now, how many words? No? Meron tayong tinatawag na the X-curve concept. Dalawang linya. Isang linyang pataas, isang linyang pababa. Dito sa ating X-curve concept. Okay? Mapapansin nyo dito, pagbata pa, wala masyadong ipon. Kahit ng matanda na ngayon, di ba, wala pa rin ipon. So pag walang ipon, okay, malaki ang responsibility mo. Generally, less secure ka. Tama? So anong kailangan mong gawin? Pataasin mo yung money line. Mag-ipon ka. Okay, mag-invest ka. Mapapansin mo, habang ikaw ay nag-iipon, nag-i-invest, pinapataas mo yung money line, yung responsibility mo bumababa. Pero pag hindi ka nakakapagsimula mag-ipon, okay, mag-invest, papapansin mo yung responsibility pa, ang bigat ng buhay. Lagi kang stress, lagi kang mainit ang ulo. Diba? So pag once na nagawa mo natin to, nagkaroon ka nito, generally more secure ka na pagtanda mo. Tama? Now, pag bata ka, what if maaga kang kinuha ni Lord? May asawa ka, may mga anak ka, sino mag-aalaga sa pamilya mo? What if binigyan ka ng mahabang buhay ni Lord? Sino mag-aalaga sa iyo pagtanda mo? What if nagkasakit ka? Sino magbabayad ng hospital bill mo? Okay? Dapat nabibigyan natin ng solusyon yan. And sa IMG, tinuturo din dito, paano mo ba malalaman magkano yung life insurance na meron ka? Times 10 ng iyong annual income. Magkano annual income mo? Okay? Sino dito yung nakapag-try na makapag-compute? Magkano annual income mo? So pag tinanong ka right now, magkano annual income mo, ma'am? Alam mo ba agad yung isasagot mo? Computed mo na ba agad? Paano ba i-compute yung annual income? Monthly income. Magkano monthly income mo? Multiply mo ng 12 months. Yan yung tinatawag na annual income. So example, kumikita ka ng 20,000 a year. 20,000 a month.
times 12 months, that is 240,000. 240,000, compute mo yan, multiply mo yan ng 10 years. That is 2.4 million. So, ibig sabihin, pag 20,000 yung monthly income mo, dapat meron kang 2.4 million na life insurance. Para anytime kunin ka ni Lord, hindi kawawa yung pamilyang may iwan. So kung merong 2.4 million na may iwan ka sa family mo nakalagay sa investment, kumikita ng 10% per annum, that is 240,000 a year. Divide mo yan sa 12, that is 20,000 a month. So kahit wala na si breadwinner, okay, dahil natuto, meron pa rin naibibigay na financial support sa family. And times 20 naman kapag sa ating retirement. So dapat kung 20,000 ang monthly income mo, meron kang 4.8 million pesos na retirement. Okay? So what do wealthy people know that normal people don't? Ayan yung mga karamihan na tinatanong, ano, bakit ang mga mayaman, lalong yung mayaman? Okay? Now, ito another concept. Okay? Pwede ito matutunan yung tinatawag natin na the magic of compounding interest. Ito yung tinatawag natin na rule of 72, perfect number 72, no? Na-discover yan ni Albert Einstein. Someone, okay? Naglagay tayo ng investment sa let's say for example sa isang kooperatiba. Okay, meron tayong 100,000 pesos. Let's say sabihin na lang natin 29 years old tayo. 100,000 nilagay mo sa kooperatiba. And ang kooperatiba binigyan ka ng 4%. Okay, ng ROI, okay, ng iyong investment. So, pwede mo na i-compute kailan dodoble yung 100,000 mo kung 4% yung binigay sa'yo. Gamitin mo yung perfect number 72, divide mo yan ng 4%, ibig sabihin, every 18 years, dodoble yung 100,000 mo. So, pag nag-start ka 29 plus 18, pagdating mo ng 47, 100,000 mo naging 200,000 na. Pagdating mo ng 65, yung 200,000 mo dumoble. That is 400,000 pesos. Now, what if nakakita ka ng mas mataas ng konti? That is 8%. Okay? So, every 9 years, okay, every 9 years, dodoble yung ating 100,000. Pagdating mo ng 65, meron kang 1.6 million. Dito pa lang, laki na ng difference. Tama? What if meron pang mas mataas and that is 12%? Okay? So 72 divided by 12%, that is every 6 years. Dodoble yung 100,000 mo. Every 6 years, dumodoble yan. So pagdating mo ng 65, that is 6.4 million. Pare-pares naman kayo ng ininvest. Tama? Ang pinagkaibahan, yung pinaglagyan natin ng investment vehicle natin. So, sinong-sinong lamang yung may alam? Okay, dahil hindi ka natuto, 400,000 lang yung retirement mo. Yung natuto, may 6.4 million. Okay, so yan po yung isa yan sa kahalagahan when it comes pag sa usapang financial education, yung matuto ka. Okay, then, high cost of education, eto na dapat habang bata pa lang, kung 5 years old pa lang yung anak mo, actually, pag IMG member ka, pwede mo nang pag-ipunan niya sa Soldivo Fund mo. Pwede mo nang ilagay sa Soldivo Fund mo, pwede mo nang ilagay sa Most 18 mo, yung pag-aaral, pondo o yung educational fund ng anak mo para pagdating nilang college, so withdraw ka na lang, o eto anak, di ba? At least napaghandaan mo na. Okay, take charge of your children's future. And do you know about life insurance? Sino po dito nakakaalam? Ano bang ibig sabihin ng life insurance? Ang daming klase ng life insurance. Meron tayong tinatawag na term life, merong whole life, universal life, variable life, lahat may life. Pero usapang patay yan. Tama? So dapat alam natin kung ano yung kinukuha natin na life insurance. Magkano ba yung death benefit pag namatay ka? Magkano makukuha ng family mo? Pag nag-mature, magkano makukuha mo? Pag na-accident ang kinamatay, magkano makukuha? Dapat alam natin. Okay? So sa IMG, mapalad tayo dahil tinuturo po lahat yan. Right? So, huwag nating hahayaan na pag kumuha tayo ng insurance, yung policy, nilalagay mo lang yan sa cabinet mo. Okay? And habang insurable ka pa, magpa-insured ka. Okay? So, dito, you can learn how to properly protect your family. Now, protect your future. Tinuruan ka na paano mag-ipon, paano mag-invest, paano mag-build ng iyong asset. Okay? So, napakaganda dahil tuturuan ka pa paano mo ito pro-protectionan. Para pagdating ng panahon, pag kinuha tayo ni Lord, hindi mag-aaway-away yung ating mga anak na may iwan. Hindi pag-aagawan yung bahay, yung sasakyan, no, yung business, okay, yung bank account, yung lupa, at least kahit paano na-secure mo na yan, na pag once na wala tayo as parents, alam mo na kanino mapupunta yung bahay, sino magmamana sa ganito. Okay, so question is, do you have a will?
Okay? So it's good to have your wishes documented so they can be carried out. Yan po yung isang advantage ng pag IMG member ka. And do you know about long-term care? Long-term care, ito yung sumasagot dun sa what if I live too long? Paano pag binigyan ka ni Lord ng mahabang buhay? Okay? Sino ang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? Ngayon pa lang isipin mo na. Okay? Sino mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? Anak mo? Sigurado ka? What if pag wala kang pera pagtanda mo? Di ba napakalaking challenge, no? Napakalaking impact. Remember yung challenging future natin kanina? What if hindi mo na paghandaan yung pagtanda mo? What if nagkasakit ka? Pagtanda mo, sino magbabayad hospital bill mo? Okay? What if, no? What if kailangan mo ng maintenance na gamot? Sinong bibili ng gamot mo? Anong unahin kayo ng anak mo? Gatas ng anak niya o gamot mo? Okay? What if, no, pag kinuha tayo ni Lord, no? Sino kayang bibili o kaya sino kayang gagastos sa buros natin? So, sa madaling salita, huwag nating hahayaan na tumanda tayo na maging pabigat. So, ito, napakaganda ito, yung ating long-term care. Dahil ito yung pwedeng mag-alaga sa ating pagtanda natin. Pag nagkasakit ka, bihira yung mga kakilala natin na nag-retired na meron pa rin healthcare na magagamit. What if meron kang Kaiser? Mabot ka lang 60, 65, 70, 80, 90, 100. Hindi mo ginagamit yung healthcare fund mo. Dahil ang purpose niyan, pag nagkasakit ka, may gagamitin ka. Yan yung advantage. Yan yung kagandahan ngayon. Hindi mo na sasabihin later, wala kasing nagturo eh. Eto na, naka-attend ka na. May nagturo na. Di ba? Kaya hindi na dapat maulit yung mga pagkakamali na nagawa noon. Now, which is, hindi naman natin masisisi, especially yung ating mga parents, dahil wala naman nagturo ng ganito noon. But now, ang dami ng pwedeng makuhanan ng mga information. So, ang gagawin mo na lang, action. Tama? So, huwag natin iasa sa government, sa mga anak natin, yung pagtanda natin. So, ngayon pa lang, you can prepare for your golden years. Okay, so far ba? Meron po bang natututunan? Okay, now, pag-usapan natin, dalawang klase ng healthcare. Short term, saka long term. Okay, anong gusto natin? Short term o kaya long term? Of course, parehas. Gusto ko yan. Okay? Yung short term, ito yung gagamitin mo for now. Okay, meron tayo. As IMG member, pwede kang mag-qualify sa ating mga pre-healthcare that is short term, yearly. Okay, pina-qualified natin yan. Para yung long term mo, ito talaga intended na para sa retirement mo. Now, ano yung pagkakaiba? Pag short term, okay, renewal is not guaranteed, lalo na pag merong mataas na claim, ibig sabihin yung nagamit mo ng husto. Pero ang long term, ang renewal, guaranteed. Ang short term, yearly, tumataas yung premium hanggang mag-60 ka. Ang long term, naka-fix lang yung premium, 7 years mo lang babayaran. Okay? Number 3, ang short term, walang insurance. Meron man pero maliit lang. Ang long term, merong 4 na insurance benefit. Alright? Then, ang short term, okay, pag hindi mo nagamit, hindi mag-accumulate yan. Mawawala na yan. Okay? Ang long term, pag hindi mo nagamit, nag-accumulate yan. Kumikita yan. Okay? Then number 5, ang short term, no return of premiums. Pag hindi mo nagamit, hindi ibabalik sa'yo dahil hindi mo nagamit. Ang long term, pag hindi mo nagamit, ibabalik yung 85% ng total premium na binayad mo. Right? Number 6, ang short term, covered ka lang hanggang 60. Pag 61, di ka na pwedeng mag-renew. Okay? Pero ang long term, okay, kahit beyond 60 ka, pwede pa. Ang short term, after 1 year, pwede mo na itong magamit for pre-existing. Ang long term naman, after paying period after 7 years. Ang short term, kay not flexible, hindi siya pwedeng matransfer. Ang long term, flexible and transferable. Kay number 9, ang short term, 30 days lang yung reinstatement natin. Pag di ka nakakapag-reinstatement, tapon na yan. Okay? So, ang long term, 2 years yung palugit mo. Ang laki ng difference. Then, sa short term, yearly kang magbabayad. Okay? Magamit mo man or hindi, kung gusto mo pa rin, yearly kang magbayad. Pag di ka nag-renew, wala ka ng healthcare. Ang long term, 7 taon mo lang itong babayaran or one-time payment. Yan po yung pagkakaiba ng short term at saka long term. Actually, parehas. Maganda yan. Lalo na yung ating long term na yan yung sasagot para sa ating retirement. Alright? Now, do you know about long-term healthcare? No, ito yung sumasagot na. Okay? Sa ating tatlong if. So, number 1, what if I die too soon? Dapat meron kang life insurance.
What if I got sick? Pag nagkasakit, dapat meron tayong healthcare. So what if binigyan ka ng mahabang buhay? Dapat meron kang long-term investment. Ito yung tinatawag natin na three major financial needs. Which is, what if, no, na itong tatlong ito, meron na tayong solusyon. Okay? Meron na tayong solusyon. Ito yung tinatawag natin na Kaiser Ultimate Health Builder. Pag-usapan natin, ito yung ating long-term care. Okay? So from K45 plan up to K1 million plan. Pag-usapan natin yung ating K100 plan. Okay? So let's say for example, lahat tayo dito. K100 plan yung sinimulan natin. Sa ating K100 plan, ang ating Kaiser, para sa kalaman ng lahat, 7 taon lang. Okay, remember yung ating discussion kaninang long term. 7 years mo itong babayaran pero covered ka sa loob ng 20 years. Now, sa ating sample, highly recommended to para sa lahat. Nasa Pilipinas ka man or nasa ibang bansa ka. Okay? Highly recommended natin ang Kaiser K100 plan. Okay? So yung ating K100 plan, meron na tong term life insurance. So meron ka na insurance dito. Magkano? 450,000. So kapag namatay, natural death, ibig sabihin namatay sa sakit, as long as nakadalawang taon ka na ng pagbabayad. So ibig sabihin, after 2 years, nagkasakit, nagamit mo pa yung healthcare benefit niya, then yan pa rin, no? Yung naging cause of death, kay yung pagkakasakit. Pero since nakadalawang taon ka na, merong claim na makukuha ang ating beneficiary, and that is 450,000 pesos. Yan po yung ibig sabihin yan. And anong mangyayari? Patay na si policy owner. Anong mangyayari sa policy niya, sa healthcare niya? Mawawala na rin ba dahil nakuha na yung insurance coverage? Hindi po. Okay, ito yung advantage. Dahil yung policy mo, may transfer pa doon sa iyong primary beneficiary. Fully paid na. Wala nang babayaran. Si primary beneficiary may papangalan na sa kanya. So therefore, hindi na sayang yung Kaiser mo dahil naipamana mo pa ito nung namatay ka. At kapag nag-mature the plan, okay, on the 20th year, makukuha pa yung 1.1 million pesos na maturity value niya. Wala pong nasayang. Tama, nakuha insurance claim, naipamana yung policy, na-transfer at nakuha pa yung maturity value nito. And what if kapag accident naman yung kinamatay? Paano pag aksidente yung kinamatay? And wala pang 1 year na nagbabayad. Covered. Okay? The day na na-approve ang iyong plan, covered ka na when it comes sa accidental death. So dito, times 2 na insurance benefit mo ang makukuha ng iyong beneficiary. 450,000 kapag natural death times 2. That is 900,000 pesos ang makukuha ng ating beneficiary. Kahit wala pang 1 year na nagbabayad, 1 month pa lang, 3 months pa lang, 6 months pa lang, na aksidente na matay, times 2 na insurance policy makukuha ng ating beneficiary based sa K100 plan, that is 900,000. Then yung policy may transfer pa doon sa yung primary beneficiary, fully paid na. At kapag nag-mature ang plan, makukuha pa yung 1.1 million. Ito yung tinatawag natin na ipon na walang katapon-tapon. Insurance benefit pa lang po yan. Okay? E what if pag nagkasakit, may annual benefit limit na magagamit 60,000. As long as naka 1 year ka na, kasama yung para sa room and board na 1,000 pesos. And another advantage ng ating Kaiser, no? Na what if hindi ka nagkasakit during the paying period, during the 7 years, habang ikaw ay nagbabayad, then ibabalik ni Kaiser 85% ng total premium na binayad mo. And that is 350,000. Kasama yan na makukuha mo kapag nag-mature ng iyong plan on the 20th year. Okay, so meron pa 1.1 million. It's a win-win situation. Pag namatay, may insurance claim, may papamana ka. Pag nagkasakit, may healthcare na magagamit. Pag nag-mature ang plan, pagtanda mo, may retirement ka na pwedeng magamit. Okay, yan po yung sinasagot ng ating Kaiser. Alright? Then, another concept, ito yung 6 steps to financial security. Laging sinasabi, sir, kulang na kulang ang kinikita, kulang na kulang ang sahod. Pag kulang, dagdagan. Tama? So, kailangan increase mo yung cash flow mo. Okay, nakalagay dyan, earn additional income, manage mo yung expenses mo. Baka naman
okay naman yung kinikita mo, masyado ka lang magastos. Tama? Then, manage ang utang. Mag-create ng emergency fund, okay, ensure yung proper protection natin, mag-build ka ng long-term savings, preserve your estate. Kitandaan yung ating sixth financial security. And eto na, ba? So bilang isang IMG member, meron ka ng access pagdating sa ating healthcare, life insurance, non-life investment, real estate, and other allied financial services. So yan po yung mga solusyon, no, na pwede natin magawa. So membership natin sa IMG. Number one, okay, may savings na tayo. Makaka-discount ka, may access ka sa different financial services natin. Then, ang daming privileges. Pwede kang magkaroon ng other source of income, nandyan na yung protection natin, unlimited ang education, nandyan na yung investment natin, makapag-travel ka around the world, napakaraming rewards, nandyan na yung lifestyle, support, community of savers and investors. So, benefits pa lang, panalo-panalo ka na. Okay, so ito yung ginagawa natin, no, na para matulungan ang maraming mga kababayan natin. And first, no, isa na tayo sa mga natulungan ng IMG bilang isang OFW before. So walang pinipili, nasa Pilipinas ka man, kahit anong status ng buhay meron ka, kahit anong trabaho mo, pwede ka sa IMG, welcome ka sa IMG, pwede kang maging savers, pwede kang maging investor. Okay, so pwede tayong mag-enroll, pwede kang mag-member. Benefit number one, eto na, sumasagot na. Dati wala kang ipon, nag-member ka sa IMG, meron ka ng savings, meron ka ng investment. Okay? Pangalawa, dati wala kang insurance, nag-member ka sa IMG, meron ka ng 100,000 accident insurance. Dati wala ka pang burial benefit, nag-member ka sa IMG, ngayon meron ka ng 50,000 burial benefit. May peace of mind ka na. Number one, meron ka ng savings. Number two, meron ka ng accident insurance. Number three, meron ka pang burial benefit, wala kang babayarang monthly. Eh lalo na, pag OFW ka, merong dagdag na additional na benefits. Okay? Pag OFW ka, 600,000 accident insurance mo. 150,000 ang burial benefit mo. Meron ka pang 100,000 accidental medical reimbursement benefit. Kasama pa sa benefits mo, acts of terrorism, 600,000, unprovoked murder, 600,000, accidental disablement benefit, yan, pag na-aksidente, may naputol sa parts ng katawan, may claim. And yung ating repatriation service. Additional na benefits yan ng isang OFW. Ano pa yung mga benefits natin? Pwede kang maging certified associate financial planner. Libre na. Kahit araw-arawin mo magpa-check up sa Kaiser. Okay? Then, discounted tayo pagdating sa mga medical services. Ganon din po ang ating immediate family. Pag nagsasalamin ka, libre ang 2 frames every year. Lens ng babayaran. Gusto mong kumausap ng lawyer, 45 minutes per session, 2 sessions every year. Libre po yan. Okay? Pwede ka lang mamigay ng 20,000 accident insurance. Magkaroon ng e-book, financial video book, financial workshop. Okay? Libre na yan na maaaral mo yung ating mga workshop every Saturday and Sunday. Okay? Maging life license, magkaroon ng financial check-up, may access ka na sa ating Kaiser, Manila Bankers Assurance, libre na lahat ng investment seminars, 0% entry fee. Pag nagdagdag ka ng investment mo, may direct trading tayo, nandiyan ang Palawan, merong Everest Memorial Services, may marketplace, IMG Movies, non-life insurance, discounted tayo dyan. Ganun din sa real estate, sa pagpapagawa ng will and trust, sa pagbili ng brand new car, discounted tayo dyan. Ang daming benefits. Then, pwede mong gawin ng business just like nang ginawa ko before. Dating part-time lang natin, ngayon full-time. Then, makapag-travel. This coming November, tara sa Macau. Gusto mong sumama sa Macau? Let's go. Okay, mag-enroll ka lang sa IMG. Okay, then pwede kang makasama sa Macau. This coming November, sama-sama tayo dyan. World Class Recognition, MS, SMD Watch, may ring, Rolex Watch, free car, free healthcare. Ang daming mga rewards. Okay? Then, meron tayong portal, may code and password ka, updated tayo daily, may Nura Cash, meron tayong Dominate Tool, 9 powerful features, paggawa ng website, email marketing, affiliate links, Dominate Tool, pre-recorded webinar, survey events, stat report, mentoring, nandyan na lahat. Nandyan din si Jomar Hilario, Alan Ngo, and ganoon din, another benefits pag OFW, yung ating pagkakaroon ng visa card and maka-attend sa ating mga international events. Okay? So, eto tayo bilang isang IMG member na nag-o-offer, nagbibigay ng total financial solution para sa lahat. Bilang isang IMG member, meron ka ng access sa ating healthcare.
Meron ka lang access sa ating life insurance, meron ka lang access sa ating non-life, meron ka lang access sa ating bangko, ang Malayan Savings Bank, meron ka lang access sa ating investment, meron ka lang access sa ating real estate, at ganoon din sa other allied financial services. Anong ginagawa ng IMG para sa lahat ng mga Pilipino? Changing people from spenders to savers. Kung dati gastador ka, pwede pala mabago yan. Maging savers ka, maging investor ka. Okay? So, anong kailangan gawin? After natin matutunan, the best thing that you need to do is to take action. Tandaan, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. Yan po yung pinaka-importante. Yung may apply mo. Okay? So, ito, huwag niyong kalimutan na do something today that your future self will thank you for. Buti na lang. No, buti na lang. Okay? Tandaan, kahit anong excuses mo, every year tumatanda tayo. Tama? Okay? Then time will come, mawawalan tayo ng active income. So remember, yung ating tatlong if. What if I die too soon? What if I live too long? What if I got sick? Okay, ano yung solusyon natin? Okay, yan yung tinuturo ng IFG, yung ating Kaiser. Okay, so kailangan makapag-build tayo ng ating tinatawag na solid financial foundation. Yan po yung tinuturo dyan sa ating libro. Okay, then increase your cash flow. Then what's next? No? Simply follow these 4 steps. Number 1, okay, claim nyo na po yung pre-20,000 accident insurance. Fill out nyo po yan. Ano ba nagustuhan nyo sa mga benefits? Then, pwede po kayong magpa-financial check-up sa mga nag-invite sa atin. Ito, no, partial. Let's check, no? Meron ba tayong sakit sa bulsa? Ikaw ba mismo, masasabi mo bang may sakit ka sa bulsa? Sa paanong paraan? Check natin. Okay, ito, sagutin lang natin. Kailangan lang natin ng sagot na yes or no. Para at least malaman natin, okay, ma-check natin kung meron tayong sakit sa bulsa. Okay? Bilangin nyo kung ilang yes, ilang no. Okay? Ready na ba tayong lahat? What is your situation right now? Number 1, do you have a problem paying your bills? Meron ba? May problema ba sa pagbabayad ng bills? Yes or no? Okay? Check mo. Yes or no, sulat mo yan. Number 2, do you have problem paying your debts? May problema ba sa pagbabayad ng utang? Yes or no? Pangatlo, do you work hard but still broke? Is life passing you by? Yes or no? Are your children growing up faster than you can provide them? Yes or no? Do you need to support your aging parents' medical and retirement needs? Yes or no? Number 6, do you frequently argue with your spouse over finances? Paano pag wala kang asawa? Wala kang ka-argue. Yes or no? And do you have a difficulty in saving for your retirement and long-term care? Yes or no? Number 8, are you unhappy with the level of success you have now? Yes or no? Question, ilang yes meron ka? Nabilang mo na, ilang yes meron ka, ilang no meron ka. What do you think? No, meron bang problema? Meron bang sakit sa bulsa? So ano yung action natin? Okay? Ano yung kailangan natin gawin? Right? So, kailangan natin mag-build ng ating solid financial foundation. Alright? Then, first, kailangan planuhin. Hindi yung basta tsamba-tsambahan lang. Kailangan ko ng investment. Wala ka pang healthcare. Ba? So, ito yung kailangan mong gawin. Mag-start na tayo mag-build ng ating solid financial foundation. Step by step. Hindi po biro yan. Okay? Hindi po biro yan. Pero, pwede po nating magawa. Posible. Right? So, ito yung environment or community ng IMG Savers and Investors. Makikita nyo dyan sa dami po ng IMG member, no? May accountant, no? May high school graduate, may senior citizen, OFWs, nurse, janitor, etc., etc. Okay? So, be with the group of savers and investors. Dream big, set goals, take action. The best time to start is now. Remember this, yung ating abundance formula. Huwag mong kakalimutan bayaran yung sarili mo. Okay? 100% ng iyong monthly income, ang unang binabawas dapat natin, 10% para kay God. Tithes po natin. Kahit anong simbahan, kahit anong religion ka. Okay? Huwag kang madamo. Okay? The more you give, the more blessings you will receive.
And don't forget to pay yourself 20% ng monthly income mo. Yan dapat yung nilalagay mo sa iyong savings and investment. At yung may iwan na 70%, yan lang dapat yung binabudget natin. Tandaan, 10-20-70 rule. 10% para kay God, 20% para sa sarili mo, 70% para sa iyong lifestyle. Okay? So maraming salamat. You will never win if you never begin. Be a winner, win-win ka sa IMG. Again, ako po yung IMG Kapuso at Kapamilya. My name is Winifred Asuncion Jr. At laging nagsasabing walang mahirap sa taong may pangarap. Mahirap man ang mag-ipon, pero laging tatandaan, mas mahirap ang walang ipon. Mahirap magkasakit, lalo na kung walang healthcare na magagamit. Mahirap tumanda, lalo na kung walang retirement fund na nakahanda. Kaya naman, the best time to start is now. See you every Sunday and every Wednesday. Maraming salamat po sa inyo lahat. And every Friday, kita-kita ulit tayo. That is 9 p.m. Usapang Kaiser naman po. Right? So once again, maraming salamat and dako na po tayo sa ating Q&A. Tandaan, the best time to start is now. So once again, maraming salamat. God bless everyone.